Nagmamadali kami ni Andrew pumunta sa eskwelahan dahil late na kami. Nag-aalala akong tumakbo sa loob ng paaralan para sunduin ang aking anak only to found out he's already gone. Hindi kaya umuwi siyang mag-isa? Agad akong humarap kay Andrew, mangyak-ngyak habang ito ay kalmado lang. Where is he? Did he left already? Halos gusto kong hampasin ang kanyang balikat. My son is just 5. Too early for him to go all by himself. Ano kung kinuha si Albert ng kung sinong lalaki? Anong gagawin mo, ha? Will you relax? Bakit bang init na naman ang ulo mo sa akin? I can't help but to gasp. Besides, hindi mahinang anak natin. He's a smart guy, mana sa tatay. Hindi siya basta-basta sasama ko sa kung sino-sino lang, Catherine. Marami siyang gustong sabihin, ngunit tumahimik na lamang si Catherine. Nagmamadali siyang bumalik sa kotse nito. Pumuntong hininga naman ang binata matapos makasakay sa loob ng kotse. Bakit ba lagi ka na nagmamadaling sumakay ng kotse sa tuwing kasama mo ko magsundo? Nahihiya ka bang kasama mo ko, Catherine? Hindi. Iniisip ko lang kaligtasan ng anak natin. Okay. I'm sorry. But just relax, will you? Kanina lang ayos-ayos natin pero heto na naman tayo. And besides, hindi naman ako pulis para hayaang makuha lang ang sarili kong anak. You just have to trust me. Try checking your phone. Or call your friends. I'm sure one of them are with your son right now. Tiningnan ko siya at sinunod ang sinabi niya sa akin. I checked my phone but there's no call or any text there saying they're with my son at hindi ako mapakali. Para tuloy siyang nasusukas na ewan dahil sa nerbiyos. Are you okay, Catherine? I shake my head and cover my mouth. When I felt that I have to throw up, I opened the car door and let myself out before I can even empty my stomach inside his car. On second thought, I should have done that just to be difficult. Hinaplos naman ni Andrew ang likod ko habang hawak ang buhok kong kumawala sa pagkakatali. I told you not to worry too much about it, Catherine. Look at you. Pati kalusugan mo na apektuhan. Nagbibiro ka ba? Tiningnan niya ito ng masama. Lumapit siya sa akin at pinunasan ang aking bibig ng panyo. Anak ko, may sumundong iba at worst, paano kung di natin siya kakilala? Paano na, Andrew? Ha? He massaged his forehead and placed his hands to my face, cornering me. Ilang beses ko bang sasabihin na matalino yung anak natin? Hindi yun basta-basta sasama sa hindi niya kilala, okay? He kissed my lips without even thinking twice. Drink this water, love, and relax. After 20 minutes of him driving, tumunog ang cellphone ko at agad ko na iyong sinagot. Hello? Ma, I am so relieved to hear my son's voice over the phone. Thank God he's safe. Asan ka? Bakit hindi ka nagpapaalam na aalis ka? Sinong kasama mo, baby? Pinag-aalala mo si Mama. Si Ninong, gusto ka makausap. Hello, Catherine. I'm sorry to take Albert out without any notice. Pumunta ako sa school niya, akala ko nandun na rin kayo. Gusto ko sana siyang ipasyal kasama ka kaso wala ka pa. Inintay ka namin pero akala ko hindi ka na dadating. Pasensya na. No, it's okay, Sandro. Nag-alala lang talaga ako ng sobra. Well, he's fine. Pinasyal ko lang siya dahil babalik na rin ako sa Africa. Africa? Di ba, kababalik mo lang galing doon last year? They need someone to help us up so I volunteered. Why do I feel like crying over this? Why do I keep feeling this mixed emotions all of a sudden? Kailan ka aalis? Bakit agad-agad naman? Hindi ka pa nga nakapagpahinga ng ilang buwan. My flight is scheduled tomorrow but I move it on Wednesday. So we and Myla can still go out before I go. This Wednesday? Oo, Catherine. I don't have a chance to reply because Andrew snatched my phone from my hand, glaring at me. Just text your location, we'll go there to get my son. Inintay niyang ibaba nito ang telepono bago magsalita. Ano bang problema mo? Ha? Kailangan mo ba talagang gawin yun? Kaibigan ko lang man si Sandro at walang namamagitan sa amin. I can't just sit here and listen to both of you talking like that, okay? Mahal kita at nagsiselos ako kapag magkausap kayo. Aalis na yung tao pabalik ng Africa at sarili mo lang iniisip mo? I have the rights to be selfish when it comes to the woman I love, Catherine. At
Bakit kailan mong malungkot to the point na naiiyak ka pa nang malaman mong aalis na siya? At anong gusto mong palabasin ngayon? Na may gusto ko kay Sandro? After lahat ng nangyari sa atin ha, Andrew, ganun ba? Wala naman akong sinabing masama. Ang sinabi ko lang, nagsiselos ako. Sa kanya. Galit ka na. Pinagtatanggol mo pa yung lalaki na yun. Bakit pagdating sa akin hindi ka ganun makipag-usap? Bakit pagdating sa kanya ang lambing mo? Sinisigaw mo pa ako ngayon. Sabihin mo nga sa akin kung buntis ka ba at pinaglilihan mo ko? Seryoso na saad ni Andrew. Wala naman akong masabi dahil sa sobrang gulat. Lahat ng inis ko nawala at napilitan ng kakaibang kaba. I look at him and he's still mad. Para siyang pinagpawisan ng malamig sa mga sinabi nito. I covered my mouth and hold my stomach. Buntis? Ako? Pero hindi naman ako ganito noon. Baka nasabi niya lang yon para matahimik ako at nagtagumpay nga siya roon. Tahimik kaming nakarating sa mall na sinabi ni Sandro. Katatapos nang nila kumain kaya sakto rin ang aming pagdating. I hug my friend to greet and to kiss someone. Hindi na nagtagal at mayroong kamay na humawak sa aking bewang. Sino pa ba? He greeted my friend nicely this time, unlike last time. Nagpasalamat ako sa pagsundo at pagpasyal sa aking anak. I have to lie and make up an excuse on why I didn't make it on time. I'm glad he didn't tell him the truth. He was born to be rude anyway. Sige, Catherine. Bukas ko na lang ko ilalabas ni Myla. Gawin ko rin kasi aayusin ang mga dadalhin ko. Sige, Sandro. Mag-ingat ka at salamat ulit. My son is fast asleep even before we reach his car. Si Andrew ang may buhat kay Albert habang dala ko naman ang gamit nito. Inihiga niya ito bago bumalik sa driver's seat. He was taking a different way so I talk. Iuwi mo kami sa bahay. Am I not taking you home right now? Alam mong hindi itong daan sa apartment ko, Andrew. Pati pa ba pagtulong niyo sa bahay ko pagtatalunan pa natin? If I take you to my parents' house right now, would you still complain? Iniwas na lamang niya ang tingin at bumuntong hininga. Wala na rin naman siyang magagawa kahit pasabihin niya. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bahay ni Andrew. Ihahatid ko na lang kayo ng maga sa bahay bukas. I know, you don't have to tell me. You have a date tomorrow with your friends. Di naman kita pagbabawalan. Although I really wanted to spend your free time with me. I didn't reply and just stare at him. Inadjust nito ang aming anak na natutulog sa kanyang balikat bago muling nagsalita. Galit ka pa rin ba dahil sa mga sinabi ko kanina? I didn't mean to offend you by that, Catherine. At kahit pa na totoong sinabi ko, hindi naman ako tatakbo sa responsibilidad. Wala naman akong sinabing ganun at hindi ko iniisip na ganun ka. Pasensya na rin kung masyado akong nag-react sa sinabi mo. Nagulat lang ako dahil hindi na naman malabang mabuntis mo ko. Lumapit ito at isinandal ang ulo sa aking noo. Natatakot ka ba na kung sakali? I shake my head, holding his neck. Gusto kong sabihin na mas natatakot ako kung mabuntis ulit at walang kagaya niya ang nasa tabi ko ngayon. Hinalikan niya ang labi nito bago sila nagtungo sa loob. Sandali siyang umakyat para ihiga ang anak sa kwarto. Hinalikan niya ang noo nito at inayos ang kumot bago muling bumaba sa sala. Naabutan niya sa kusina ang nobyo. Nakatalikod ito at nakarolyo ang suot na polo. Hindi niya mapigilang hindi mapangiti sa nakikita niya ngayon. Gutom ka na ba? Bahagya siyang nagulat nang magsalita ito. Imbis na sagutin ng tanong, ay iniba niya ang kanyang sasabihin. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Humarap ito sa kanya at nagsalita. There are so many things that I know how to do, Catherine. And I'm always good at it. Nag-iwas siya ng tingin ng maramdaman ang pamumula ng pisngi sa sinabi nito. Ilang sandali pa ang nagtaan. You can sit in here. Malapit na rin ako matapos sa niluluto ko. Lumapit siya roon at pinanood ito kung paano magluto. Hindi nagtagal ay inilapag rin nito ang fried rice at ulam sa kanyang harapan. Si Manang ang nagluto ng sinigang na hipon kanina, okay? Marunong din naman ako magluto niyan. Naunahan niya lang ako. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Hindi naman niya kailangan magpaliwanag kung sino ang nagluto. Tahimik silang nagkwentuhan habang kumakain nang bigla itong magtanong ng isang seryosong bagay. Can I ask you a serious question now, Catherine? Sure. Go ahead. Tangu-tangu pa siya habang ini-enjoy lang ang pagkain ng hipon. Kung sakaling ayain kitang magpakasal, papayag ka ba?
Like, if I ask you someday to marry me and spend the rest of your life with me, are you willing to say yes? Napahinto si Catherine sandali sa kanyang kinakain at uminom ng tubig. Tiningnan niya ito, ngunit walang bahid ng biro o kahit ano ang itsura nito. Napansin niya agad ang mata nitong bughaw na nakatitig lamang sa kanyang mata. She just closed her eyes before going to him with a smile. She kissed his lips tenderly before moving back. Hindi niya pinansin ang pagtawag nito sa kanya at nagdira-diretso lamang siya sa itaas, removing all her clothes and decided to take a bath. Alam niyang sinundan siya ni Andrew, kaya hindi na rin niya binuksan ang mata habang relax na relax niyang nakababad lang sa bathtub nito. Wala ka ba talagang balak na sagutin ang tanong ko, Catherine? There's a warning in his tone but she doesn't care. He didn't know that my heart already said yes even from the start. Naranasan mo na bang may maganap sa bathtub? No? Then you don't need to worry about... There's always first in everything, love. Nakangiti na saad ni Catherine. Sorry, I'm late. Hinatid pa kasi namin si Albert sa eskwelahan. Nakangiti lamang si Sandro sa aking sinabi habang nakatingin naman ng makahulugan sa akin si Myla. Text me later so I can pick you up. I nod and smile at him. Enjoy, love. Bye. Hindi na ako nakapalagpa ng hawakan ni Andrew ang aking bewang at mataimtim akong hinalikan. I was breathless. Huli na ng mapagtanto kong may mga matang nakatingin sa amin. Agad akong humiwalay sa kanyang bisik at nagpaalam. Napalingon ako sa aking kaibigan na si Myla. Ano ba? Kanina ka pa naniniko ah. Wala ka bang ikikwento? I'm sure sa 2 weeks nating di pagkikita ay marami nang nangyari sa inyo. Wala pa ring bago dahil lagi pa rin namin pinagtatalunan kahit mga maliliit na bagay lang. Napabuntong hininga ako habang namimili ng mga damit. Dinala kami ni Sandro sa isang sikat na mall at libre niya raw lahat ng gusto naming bilhin. Siloso pa rin ba hanggang ngayon? Tumango ako ng malungkot. Ba't di pa kasi kayo magpakasal? Hindi yung ganyang selos kayo ng selos sa mga taong nakapaligid sa inyo. Hindi naman kasi ganun kadali yun, Myla. Ano pa bang inaantay mo? Mabuntis ka ulit, ganun ba? Magparami na lang kayo lagi bago mauwi sa simbahan? Hindi ko siya sinagot at mas binaling ko ang aking atensyon sa pagpili ng damit. Alam mo, kahit idinay mo pang walang nangyayari sa inyong dalawa, walang maniniwala sa'yo. Sinamaan ko ito ng tingin. Hindi ko naman inililihim yon at di mo na kailangan pang ipangalandakan yung dito, okay? May napili na ba kayo? Sabay kaming napalingon sa nagsalita. Okay na sa akin to, Sandro. Ba't isa lang kinuha mo, Catherine? Friend, ka na mahiya kay Sandro? Kunin mo na lahat ng gusto mo at minsan lang man libre yan. Hindi na. Ayos na to sa akin. Inabot ko ang napili kong damit kay Sandro at ganun din ang ginawa ni Myla. 5 ang napili niyang damit, pero 2 lang ang pinabayaran niya kay Sandro. Nahiya naman daw kasi siya dahil isa lang ang kinuha ko. Matapos bayaran ni Sandro ang aming mga pinamili, ay nag-aya na itong kumain. At syempre, sagot niya pa rin. Sa isang Japanese restaurant niya kami dinala dahil may gusto raw itong ipatikim sa amin na masarap na seafood at sushi. Hindi naman kami tumanggi dahil una treat niya lang ito sa amin. Although hindi ko hilig kumain ng sushi, paborito ko naman ang kumain ng mga seafoods. Agad kaming nakaupo pagkatapos kaming batiin. Nagpa-reserve na pala talaga si Sandro para sa kanyang pag-alis. Hindi ka naman masyadong prepared sa despedida mo, Sandro? Matagal ko na talaga kayong gustong dalhin dito. Kaso lagi naman kayong busy kaya ako lang lagi umaalis mag-isa. Mas nauna ko pang ilibre si Albert kaysa sa inyo eh. Kayo? O si Catherine lang? Sinamaan ko ng tingin si Myla dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Joe, kayo naman di na mabiro. Seryoso niyo kasing dalawa. Binigyan kami ng menu para makapili kami ng kakainin. Ngunit sa di man lamang dahilan ay wala akong mapili o maski magustuhan man lang sa mga nakalagay sa menu doon. May napili ka na ba, Catherine? Gusto mo bang ako na umorder sa'yo? Sige. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan. Ikaw na lang bahala. Matapos silang makapili na makakain ay sandali kaming nagkwentuhang 3. Si Myla ang unang nagsalita. Kababalik mo lang last time, Sandro, at heto ka na naman nagpapaalam sa amin. Ano ba talaga? Ayaw mo lang ata kami kasama ni Catherine eh. Napakamot ito sa ulo bago sumagot. Ganun talagang trabaho ko. And this is what I want. Hindi mo naman mahihindian yung mga taong alam mong kailangan ng tulong. Kaya eto, kahit anong kaya kong gawin, bibigay ko.
Lagi ka na lang tumutulong kahit kanino. Di ko nga matandaan kung kailan naman kami yung tumulong sa'yo eh. You already helped me before, Catherine. There's no need for you to do anything in return. Thank you so much for everything, Sandro. You're always welcome, Catherine. Bago pa ako makayakap ni Sandro ay sumikit na si Myla sa amin dahil napagitnaan namin si Myla. Okay, tamang-tama. Andito na palang order natin. Kita mo nga naman ang timing para kumain. Ginitian lang namin ang isa't isa at nagpa siya na rin kumain. Habang isa-isang nilalapag ang mga in-order naming pagkain ay para bang may naaamoy akong hindi ka nais-nais na nagpatakip sa aking ilong. Hindi ko malaman kung saan iyon nanggagaling, kaya't minabuti kong tumayo at magpaalam para sumaglit sa banyo. Pinagpapawisan ako ng malamig at parang naduduwal ako na hindi ko mawari. Naghilamos ako ng muka at humarap sa salamin. Okay naman ako kanina pero bakit biglang ganito ang pakiramdam ko? Paglabas niya ng banyo ay nakasalubong na sa kanya ang kaibigang si Myla. Catherine, are you okay? Bakit bigla ka namumutla? Di ko nga rin alam, Myla. Kanina naman ayos ako pero ito nahihilo na naman ako. Gusto mo na bang umuwi? I can explain to... Hindi, kumain lang tayo. Ayokong sirain tong araw na to dahil lang sa masamang pakiramdam ko. Mag-soup na lang siguro ako para mainitan ang sikmura ko. I managed to convince my friend as we head back. Sinabi ko rin kay Sandro na okay lang ako. Nagkwentuhan pa rin kami kahit kumakain. Habang sila enjoy sa mga seafood at sushi, ako naman tong parang nasusuka sa amoy ng mga yon. Hindi ko alam kung bakit. Kumakain naman ako ng ganun dati pero bakit ngayon parang kakaiba? Aniya sa sarili. Kayo, Catherine. Kamusta naman relasyon niyo ni Andrew? Si Sandro ang nangamusta sa amin. Hindi ko alam ang isasagot ko sa mga oras na yon. Alam ko kasi na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin siya sa akin at gusto kong irespeto yon. Okay naman kami. Ambunan mo naman kami ng swerte sa relasyon, Catherine. Hindi yung ganyan lahat sinasalo mo. Kusa lang yung darating pag talagang nakatadhana sa'yo. Maghintay lang kayo. Malay nyo, andyan lang sa paligid yung para sa inyo. Abay, bilis-bilisan niya ka mo at ayokong pinaghihintay na matagal. Yung ganda ko di na mauubos pero yung pasensya ko medyo konti na lang. Nagtawanan kaming dalawa ni Sandro sa sinabi ni Myla. I suddenly stopped at that moment just admiring my friends. Hindi ko mapigilang umiti dahil alam kong marami nang nagbago sa amin pero kahit kailan walang makakapagbago ng samahan namin. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Sinundo ako ni Andrew at nang makarating sa bahay ay nagdiretso ako ng banyo. My son is already downstairs. Kumakain kasama ang parents ni Andrew. Nabitawan niya ang hawak sa biglang pagbukas ng pinto. Hindi niya malaman kung saan napunta iyon kaya't sandaling hindi niya pinansin ang lalaki na may kunot na noo. Catherine, what are you doing? Kailangan nating bumaba bago pa sila mag-isip ng di natin ginagawa dito sa taas. Catherine, are you listening, love? What exactly are you searching? Dinner is ready, we need to go. Sorry, not that important. Yung lipstick ko kasi. Ako nalang maghahanap mamaya. Let's eat dinner first. Napapayag ko ring hindi sabihin kay Andrew ang nangyari kanina. Alam ko kasing sobra siyang mag-aalala at baka isisi niya pa kay Sandro ang nangyari. Hindi naman ako napano. I just can't understand why. I just hope I'm wrong. Pinapakain niya lang ang anak dahil kagagaling niya lang rin sa kainan kasama ang mga kaibigan. Pinapakinggan niya lamang ang mga pinag-uusapan ng mga ito kapag may pagkakataon ay sumasagot siya kapag tinatanong. Nang mag-ring ang kanyang cellphone ay nagpaumanhin siya para sagutin ito. Bago pa man siya lumayo ay ramdam na ramdam niya ang titig ng binata sa kanyang kilos na para bang binabasa siya nito na parang libro. It was her friend Myla. Hello? Nakauwi ka na ba? Ano, kamusta pakiramdam mo? Lumingon muna siya sa kanyang paligid bago magsalita. Oo, maayos na ako. Dito ako sa bahay ng parents ni Andrew. Gusto kasing makita si Albert kahit hindi weekend kaya pumayag na ako. Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa? Ayla naman, sa'yo mo kaya sabihin yan? Araya, grabe ka, porket may happy family ka na? Biro lang naman. O sige na, baka hinihintay na ako bumalik. Yung inaanak mo pinapakain ko pa eh. Mamaya na tayo mag-usap. I end the call after we both said goodbye. I gasped my breath, holding my chest when I saw Andrew is leaning against the wall not so far away from me. Kanina ka pa dyan?
Nakatingin lamang ito ng malalim sa kanya tulad kanina. Can we head back to my room? I just want to ask something really important. My heart suddenly hammers inside my chest. Paano si Albert? The maids can feed him. Baka hanapin tayo ng parents mo. Sandali lang, Andrew, ano ba? Hindi na siya nakatanggi ng hawakan nito nang mahigpit ang kanyang braso at hilahin siya paakyat sa taas. You need to tell me what's going on, Catherine. Hindi ko alam kung paano ko mag-uumpisa, Andrew. What do you mean you don't know where to start? How will you explain this to someone? That you have your conclusions? That you just bought a pregnancy test but drop it at the bathroom? You still don't know the result. I don't want to tell him because I don't know how will he react. Just tell me. Are you pregnant? Have I finally get you this time? Isinandal niya ako sa pader at biglang hinalikan. You didn't drop a lipstick, right? I saw it. It's a pregnancy test, right? Gosh, why would you hide something like that, huh? Are you crazy? I'm not. I just don't know how to tell you. He kissed my belly telling me how much he loved me. I can't wait to see this well because of me. I can't wait to see you pregnant because of me. He looked up before standing and caressed my face. Hindi ko na kailangan pang makita ang resulta dahil sa reaksyon pa lang niya ay sapat na para malaman kong positive iyon. Binuhat niya ako at inihaga sa kama. I can't even explain my happiness, love. I've never been this proud in my life. I finally got you pregnant properly this time. At napakasaya ko dahil ikaw ang babaeng nakalaan para sa akin. Mahal na mahal kita, Catherine, at gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay ni Albert at na maging bagong anak natin. Mahal din kita, Andrew, at sapat na yung alam ko na handa kang damayan ako sa lahat. In just a month, I was already married to Andrew. After his parents knew that I was pregnant at the time, they planned everything and we have no choice but to just agree. Makalipas pa ang ilang buwan, ay dinaos ang napaka-ingranding kasal ni na Andrew at Catherine. Umuwi ulit si Sandro para dumalo sa kasal ng kanyang kaibigan. Ngayon ay masaya na siya dahil meron ng nagpapatibok sa kanyang pusong isang magandang dalaga na nakilala niya na nag-volunteer para sa kanilang medical mission. At syempre andun si Myla na todo suportado sa kanyang kaibigan. Napakasaya ng lahat dahil sa wakas ay nakumpleto na ang pamilya na dati ay hindi akalain ni Catherine na mabubuo. Ngayon ay masaya na silang nagsasama bilang isang pamilya. Alam nila na hindi sila ganun kaperpekto, pero pinangako nila sa isa't isa na gagawin nila ang lahat para maging masaya ang pagsasama nila, lalo na ngayon na mayroon na muling munting anghel na darating sa buhay nilang mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga Sears Story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.